Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is April 14, 2026 at dito tayo ngayon sa may Robinson's Place, Antipolo. Dito yan sa may sumunong Highway de La Paz, Antipolo po yan. At dadalhin po natin sa may Uptown Center, sa may Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City. Okay. Uptown Town Center. Okay, Loyola Heights, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At walang pinag-uusapan dito ay pawang. Dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, dito na po tayo at tayo ay makinig ng mga nagbabagong balita at talakayan. Malungkot pa po, malungkot lang po. Malungkot. Tinawag ni Madriaga ng kasinungalingan ang pahayag ng bise na wala silang personal o profesional na kaugnayan. Ipinresenta niya ang mga video na ayon kay Madriaga na nagpapakitang kilala siya ng bise. Ayan, Sir Ram, sino yun? Sir Ram, sino po yung Sir Ram? After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. Si Representative Polo Marcoleta, hindi suportado ng dokumento ang mga alegasyon ni Madriaga. Testimony is entirely uncorroborated. Not a single one of these claims is supported by any document. Sinubukan din niya si Representative Robert Sazal, questionin ang kredibilidad ni Madriaga. Pero sabi ni Luiso, tumubusan ang reklamo sa isang paglilitis sa Senado, doon ang tamang lugar para rito. Alvin, may mga kongresista pa sanang gustong magtanong kay Madriaga pero dahil hanggang alas 5 ng hapon lang ang ibinigay sa kanyang panahon ng korte para humarap dito sa komite, ay bandang alas 3 ng hapon ay pinabalik na rin sa kanyang detention facility sa Camp Bagong Diwa. Suwestyon ng isang kongresista ay muli na lang silang humiling ng pagkakataon para paharapin si Madriaga dito sa komite. Alvin. Vivian, pwede mo bang ipaliwanag sa taong bayan ano yung sinasabi ng chairperson palagi na, oy, tigil nyo, proving yung pwesto nyo? Ano ibig sabihin nun at bakit bawal yung pagtatanong ng proving question kay Madriaga? Alvin, ito kasing pagdinig ng House Committee on Justice ay ginagawa lang para magkaroon ng or para matukoy ng komite kung mayroon bang probable cause itong mga reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. So ang purpose nito nga pagdinig ay para lang sa clarificatory questions. Ibig sabihin, mga paglilinaw lang dito sa affidavit, supplemental affidavit na isinumiti ni Madriaga. Hindi mga probing questions dahil kapag inalaw yan or yung probing questions ay para yan sa paglilitis na isasagawa naman sa Senado kung uusad itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Alvin. At ang magsasabi kung proving o hindi proving ang tanong ay ang chairperson lang ng komite. Siya lang ang magja-judge kung ang tanong ay proving o hindi proving. Vivian. Judge, pero pwede rin itong i-raise ng ilang mga kongresista, pwedeng mag-motion ang mga ibang kongresista kung tingin nila ay proving itong question ng kapwa nila kongresista dito sa komite at ang mag-judge kung proving ba o hindi ay ang chairperson ng House Committee on Justice. Alvin. Maraming salamat, Vivian Julia. Samantala, pinanindigan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nananatiling weakest link si Ramil Madriaga sa reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, ang abogado ni Duterte sa kasong perjury laban kay Madriaga, ang mga inilatag na nagpakilalang bagman ng bise ay irrelevant o walang kinalaman at immaterial o hindi importante. Pinabulaan na rin umano ito sa reklamong perjury na isinampa laban sa kanya.
Dagdag pa ni Manelo, mahirap umanong paniwalaan ang mga alegasyon ni Madriaga. Tinisyon niya kung bakit ipagkakatiwala ng mag-amang Duterte ang mga sensitibong paksa tulad sa seguridad sa isang taong nasa labas ng military police chain of command at sa isang inaakusang leader ng kidnapping group. Git pa ni Manelo, handa ang kampo ng bise na basagin ang mga paratang ni Madriaga. So jealous of the hot class. Iginiit ng pinuno ng House Committee on Yan ang komite na alamin kung may sapat na batayan para umusad ang mga reklamong impeachment laban kay Duterte. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Hawak natin ang bid. Hindi ito fishing expedition. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not ang opisyal. Paglilinaw ni Luistro, ang pagdinigay para lang sa clarificatory questions. Kaya may mga katanungan ng ilang kongresista na hindi pinayagan dahil maituturing aniyang tubig. Sinagot din ni Luistro ang mga kritisismong marami nang kinakaharap na problema ang bansa, pero patuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa bise. Does the existence of many problems mean we should ignore one specific problem? The committee can perform its duty while government continues to function. Multitasking ang ating gobyerno. Nagsumiti na kanina ang Commission on Audit ng mga dokumentong hinihingi ng komite kaugnay ng liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng bise at ang National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay ng umano'y banta ni Duterte ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa labas ng Kamara, nagrally naman ang iba't ibang grupo para ipanawagan ang pag-impeach kay Duterte. Vivian Julia, ABS-CBN News. May sulat sa isang kawatan na nanloob sa isang supermarket sa Quezon City. Nakatangay ang suspect ng mga relo, gadgets, cash at iba pa. Napunton at naaresto din ang suspect. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas, exclusive. Mag-aalauna ng madaling araw nitong Lunes nang pasukin ng lalaking ito isang supermarket sa E. Rodriguez Avenue, Barangay Doña Imelda sa Quezon City para pagnakawan. Sa lumusot ang suspect at nang mapansin niya ang CCTV, tinakpan niya ito ng sako ng potting mix. Sa loob ng supermarket, pagnakawan ng retail store ng mga tobacco products sa ito. Matapos ang 5 minuto, umalis ang suspect at pagbalik, dala na niya ang gamit pambukas ng cabinet. Nang mabuksan, nilimas ng salarin ang mga gamit sa loob gaya ng mga gadget at cash. Sa investigasyon ng Quezon City Police District Station 11, bukod sa tindahan ng tobacco products, nagawang pagnakawan ng suspect ang hardware, 2 tindahan ng cellphone at isang watch repair shop. Natangay ng suspect ay higit 20 piraso ng mga relo na hindi bababa sa 200,000 pesos ang halaga. Ang may-ari ng watch repair shop, naking gulat ng abutang magulong estante nang magbukas ang supermarket. Yung mga glass na lagay na relo, nakapaling-paling na po sila. Kumbaga sir, di nakaayos sir, gulo yung mga lock namin, nakabagsak. Yung susi sir na nakatago sir, nabuksan, nakita pa nila. Tapos sira-sira yung mga lock. Agad ikinasa ng pulisya ang follow-up at hot pursuit operation. Sa backtracking ng mga CCTV sa lugar, nakita ang paglabas ng suspect matapos ang pagnanakaw. Tumawid lang siya ng E-Road eh. Nakita namin siya doon na sumakay siya ng tricycle. So yung tricycle, nakuha namin yung body number. Na-locate namin yung driver. Tapos, in-interview namin yung driver. At natandaan niya kung saan niya na ibaba yung suspect. Sa Sampaloc, Maynila, natunton ng mga operatiba ang suspect. At nang makahanap ng tiyempo ang mga operatiba, dito na tuluyang naaresto ang suspect, pati ang kasama nitong inabutan sa tinutuluyang bahay. Ito, mga ebidensya. Yan, kaninakaw sa... Kaninakaw mo ni Relo yan,
Na-recover ang lahat ng mga ninakaw na mga relo, cellphone at isang bag sa suspect. Aminado naman ang suspect sa krimen. Okay. Tingnan lang po sa kahirapan din. Gusto ko na sana umuwi sa amin para makawi ko sa probinsya namin. May mga previous cases of grave threats, violation of PD 1602, and ito yung sa robbery. Kaya we will file another case against this person. Maharap sa robbery at concealment of true name ang suspect. Sabit din sa kasong robbery ang kasabwat niya. Nasa kustudiya sila ngayon ng QCPD Station 11. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Nakatikim ng matinding suntok sa mukha ang isang lalaking naghamon ng away sa harap ng isang bar sa General Santos City linggo ng madaling araw. Sa kuwang video, nag-aabok ang nakahubad na lalaking ito sa gitna ng G. Mesa Street pasado alas 2 ng madaling araw. Maya-maya sinugod siya ng isang lalaki at sinapak siya sa mukha. Napaupo ang nakaubad na lalaki at tuluyang pinugbog sa kalsada. Sinipa umano ng nakaubad na lalaki ang motorsiklo ng sumugod na lalaki kaya ito nasuntok. Naawat naman ang mga bouncer at security guard ang naturang gulo. Dumating din ang mga pulis sa lugar at dinala sa presinto ang mga sangkot sa away. Nauwi sa pananaga ang away na nagiinumang magkapatid sa Morong Rizal. Ang dahilan ng pagtatalo, sigarilyo. Ayon po sa Morong Police, nagsimula ang pagtatalo ng dalawa nang manghingi ng sigarilyo ang biktima sa kanyang kapatid. Bigla na lamang umanong dumampot na itak ang suspect at tinaga ang nakatatandang kapatid. 5 pulgadang hiwa sa mukha ang tinamo ng biktima. Kasunod nito, isinuko ng kanilang ina ang suspect sa pulisya. Aniya, uminit ang ulo niya dahil sa palahingi umano ng sigarilyo ang kapatid. Maayos ang lagay ng biktima matapos lapatan ng paunang lunas at tahiin ang kanyang sugat. Arestado po ang 2 lalaki sa iligal na pagbebenta ng isang mamahaling sasakyan na nakaalarma pala sa LTO. Napag-alamang konektado ang sasakyan sa kasong money laundering at posibleng kabilang sa mga sasakyang maiwan ng dating Pogo operation sa bansa. Nagpapatrol, Karen de Guzman. She wants to get in. She really wants to. Sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Madiero sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa CZMM Radio Patrol sa Estrella at CZMM Teleradyo. TV Patrol sa CZMM at CZMM Teleradyo. Sa 400 residente ng isang barangay sa Ubando, Bulacan ang nananatiling pa rin sa evacuation center matapos maapektuhan ng makapal at nakakasulasok na usok mula sa nasusunog na Nagota Sanitary Landfill. Tuloy naman ang pamumuhay ng iba sa islang malapit sa Tambakan, pero nangangamba sila sa tuwing nagliliyab ang bundok ng basura. At live mula sa Ubando, Bulacan, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, ilang araw na ang sunog na yan at bakit hindi pa rin naaapula? Karen, lumalabas na ang sunog na malaki ay nangyari noong Friday. So mga evacuees na apektado ng sunog mag-aapat na araw na dito sa Ubando National High School na nagsisilbi nilang evacuation center. Pero ang sabi ng mayor ng Ubando, Bulacan, mayroong mas maliit na sunog na nangyari noong March 29 pero naapula hanggang sa sumiklab ang mas malaking sunog nitong Biyernes. Napakabaho po. Iba po yung amoy ng usok, iba po yung amoy. Masakit po sa dibdib. Hindi na kinaya ng residenteng si Camille ang nakasusulasok na usok mula sa nasusunog na Nagota Sanitary Landfill. Isa lamang ang kanyang pamilya
Sa halos 400 residente ng barangay Salambao sa Obando, Bulacan na inilika sa kasagsagan ng sunog sa kalapit na tambakan ng basura noong Biyernes. Tinitiis niya ng 8 taong gulang na anak na may sakit ang init sa modular tent na ito habang hindi pa sila pinapayagang makauwi. Bigla po siyang hinika. So, nahirapan po siyang huminga. Yung time po ng promoso. Kaya po agad-agad po kami lumikas na po rito. Habang ang mga residente sa apektadong barangay D ng Binuangan nakituloy muna sa mga kaanak sa ibang lugar. Sa monitoring ng Obando Municipal Environment Office na nanatiling nasa unhealthy level para sa mga sensitibong grupo gaya ng mga may respiratory illness at senior citizen, ang kalidad ng hangin sa ilang parte ng Obando at Megawayan, Bulacan dahil sa usok mula sa sunog. Yung ating EMB Central Luzon na meron po silang monitoring station from Meycauayan at abot po niya yung 5 kilometer radius nung equipment. Since then, unhealthy na po yung status niya. Yung mga particulate matters na maliliit, yung mga microscopic na mga particles. Paliwanag ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang particulate matter o PM10 ay ang malalaking particles gaya ng alikabok, pollen at usok. PM2.5 naman ang mga mas pinong particles na mapanganib sa kalusugan ng tao dahil kaya nitong pumasok sa ating mga baga. Naghahanap na ng paliwanag ang provincial government ng Bulacan, maging ang lokal na pamahalaan ng Obando sa nangyaring sunog. Noong March 29 po nag-start po yung sunog. Kaya lang po nung i-report namin, maapulap na po yung apoy. Pero nung pong last Friday, nag-start na po yung malawakan sunog. Nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Hindi namin pwedeng pabalikin yun siyempre nandiyan pa yung usok at hindi pa tapos yung mga hindi pa patay yung mga apoy doon sa loob ng landfill. Nagpulong na rin ang mga alkalde ng Navotas at Obando ngayong Martes para hanapan ng pangmatagalang solusyon ng problemang dulot ng abandonadong tambakan ng basura. Karen, kanina matapos ang pulong ni Mayor John Ray Chanco ng Navotas at Mayor ng Obando, Bulacan, sabi ni Chanco sa ngayon ang prioridad nila ay ang kaligtasan at seguridad ng mga apektadong residente ng nagpapatuloy na sunog. Dilinaw din ni Mayor Chanco na August 2025 pa ay napasuna ang prangkisa ng operator ng landfill at walang nangyaring rehabilitation plan dahil inabandonan ng operator yung nasabing tambakan ng basura. Samantala ay naman na Karen sa San Miguel, Aero City, suportado nila ang pagresponde ng otoridad sa sunog dito sa Navotas Sanitary Landfill, gaya ng pagpapadala ng mga equipment para tuluyang makapula ang apoy. Dilinaw din ng kumpanya na hindi nito ino-operate ang landfill kundi nabili lang ang ari-arian sa isang court-approved appropriations noong taong 2023. Karen. Maraming salamat, Johnson Manaban. Wala pang balak ang Malacanang na suspindihin ang excise tax sa diesel at gasolina sa ngayon dahil magiging minimal lang umano ang benepisyo sa taong bayan. Samantala, ilang buwan pa nga abutin bago bumalik sa dati ang presyo ng LPG kahit pa sinuspindi na ng Malacanang ang excise tax dito. Tumigil na muna sa paggamit ng LPG sina Lady Lee dahil sa sobrang mahal. Pansamantala muna silang lumipat sa rekuryenteng lutuan. Ano pa lang, 1 week mahigit. Kasi nung kasagsagan ng pagtaas, dito ako nawalan ng gas. Kaya, Ano ba din? hindi pa muna. Ang taas talaga. Pero hindi lang ang mga ordinaryong consumer ang umaaray sa presyo ng LPG. Pati ang mga karinderya at maliliit na restaurants nagtaas. Yan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?